Mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Yon, so magandang gabi po sa inyong lahat. So muli po kami nagbabalik, no? Syempre ako po si Takeru Miyamoto, ang inyong likod. At syempre, kasama po natin ngayon itong si Papa Trix. Yun, at magandang gabi po. Ito po ang yung likod, Papa Trix TV. Ayan, at syempre sundan nyo rin po ako sa aking Facebook page, One Shot TV. Ayan. Yun. Medyo late natin screen natin. So, yun, so Papa Trix na siya, syempre, alam naman natin no, na itong programa natin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, 738, no, ang ginagawa natin dito, ipakita sa taong bayan ng ating presidente talaga ay nagtatrabaho araw-araw, di ba? Oh. So, isa sa mga malaking achievement niya ngayon, no, na talagang nakinabang talaga ang taong bayan ngayon, itong pabahay. Oo, yan. Itong pabahay. So, ito yung isa sa mga proyekto ni PBBM, itong pabahay. So, syempre, may update tayo dito, no? Actually, hindi naman ito nawala eh. Di ba? Itong pabahay ni PBBM. Tuloy-tuloy ito, di ba? So, ngayon, ang update ngayon natin dito, no, nagkaroon ngayon ng panibagong pagbubukas ng bagong pabahay sa bandang Palawan, di ba? Oh, ito yung 2,000 pamilya sa Palawan na nakikinabang ngayon, no? So, basahin natin yung article, no? Sabi dito, no, nagsimula ng makinabang ang mga Palawano sa pinalawak na pambansang pabahay para sa PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos matapos ipamahagi ang mga Certificate of Entitlement sa unang batch ng benepisaryo sa unang Nara, batch pa lang Palawan. pala ito. No? Yan, unang batch. Unang batch pa lang pala. At ito'y pinangunahan ni SUD, no? Secretary Jose Ramon Aliling, no? Ang pamamagid sa alinsunod na direktiba, no, sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na sa bisa ng Presidential Proclamation number 574. Ito yung 2,000 pamilya. Mga grabe. Sana no? sana ako. Sana makapag-apply din tayo dito sa Maynila at magkaroon din tayo para may bahay din tayo. Ito kasi hindi nalalaman ng iba na sa mga programa ng Pangulo, marami talagang natutulungan, marami talagang nakikinabang sa mga ganitong programa niya na hindi lang talaga naano sa mga mainstream media, no? Pero kaya nga importante, mahalaga po ito, no, bilang kami mga sumusuporta dito sa Vloggers ng Pilipinas, ito ibinabalita ko namin sa inyo na itong mga ganitong programa ay dapat po talaga nalalaman na ipapahatid sa ating mga kababayan, di ba? So ito kasi, no, ito yung mga trabaho ng presidente na may na talagang nangyayari. Kasi syempre 2,000 Pilipino ang nabigyan ng pabahay. Di ba? So ngayon ito kasi may mga nagtatanong dito kung paano maka-avail ng pabahay na to. So una, so kailangan niyo pumunta sa HSUDC ba 'yon? Yung ano ba nakalagay? Yung ano niya dito sa house. Proof of income, ITR, payslip, certificate of employment, yun mga kailangan eh. Oo. Tapos birth certificate, Oo. marriage contract. Oo. Yan. Valid government issued ID and barangay clearance, certificate of no property, NBI clearance, NBIR. Yan. Okay. So, syempre, kung kayo po'y nagrereklamo na bakit wala kaming bahay, so hindi talaga kayo magkakabahay kung hindi nyo asikasuhin. So kailangan natin, so syempre pag gusto natin magkaroon ng bahay, talagang asikasuhin natin yan. At kung tayo naman po'y qualified, magkakaroon talaga tayo. Tsaka may download sila, bro, no? Download nila yung DHSUD resources page, no? Para DHSUD pala, DHSUD. Malabon. Sa diba? Malabon. Nakapunta tayo sa Malabon isang beses, no, nung binisita natin yung pabahay ni PBBM. At meron talaga ang ganda ng bahay, maganda yung bahay. Hindi siya hindi tulad nung dati na hindi natapos. Ayun na naman tayo. Pero ito kasi tuloy-tuloy itong mga ganitong programa, di ba? Actually, alam mo kung pupuntahan nyo po yung mga website ng mga 4PH, no, katulad dito kay Secretary Aliling, no, merong mga update to doon, may mga update ng mga programa, no, sa iba't ibang lugar po. Nationwide. Hindi lang ito sa Palawan. Pero alam naman natin kung tayo po updated sa nangyayari po talaga. Nung pag-upo pa talaga ni Presidente Bongbong Marcos, talagang nagsimula na kaagad yung agresibong pabahay para pa sa mamayang Pilipino. Actually, mayroon sila sa bukod sa Malabon,
Nagkaroon din sila yung kay Abalos, yung lugar ni Abalos. Alam ko meron din doon eh. Pasig? Mandaluyong. Mandaluyong. Nagkaroon din sila diyan. Mm. 'Di ba? So ano 'yan? Nationwide po 'yan. Nationwide po yung pabahay na 'yan. At syempre no mga kababayan no, tulad ng sinabi natin kanina, na ang ating presidente po nagtatrabaho po 'yan. Kung alam niyo lang po talaga kung paano magtrabaho yung presidente natin na halos araw-araw mula umaga hanggang gabi kasi kami medyo updated kami sa mga ginagawa ng presidente, no? Kasi tayo vlogger tayo. May mga connection din tayo sa kahit papaano, di ba? Kung anong ginagawa ng presidente at nakita talaga natin na grabe magtrabaho ang presidente natin. Kaya nga nagkasakit na nga eh, di ba? Kaya katulad yan, ito maisingit na rin natin, no? Bukod, lalo na sa mga probinsya, no? Na katulad yan, ito sa Palawan. Madako naman tayo sa Antique. Oo, sa pa yan. Itong 8.4 farm machinery turnover. Ano masasabi mo dito, bro? Dahil ito grabe, no? Ito yung mga akala ko ba di nagkatrabaho yung presidente? Ayan ang reklamo ng mga hindi nakakaintindihan. Hindi ko alam kung may common sense ba, pero akala nila din. Ito sa Antique po mga kababayan po, nabigay po siya ng mga traktor at saka harvester. So, ito alam mo yan. Alam ko yan kasi sa palay ito eh. At kasi kami kasi meron kami taniman ng palay sa Iloilo. So ang sa amin kasi kapag kami po'y magbubungkal ng lupa, nag-aarakila kami ng traktor. So bago po kasi matanim yung palay, kailangan bungkalin mo yan eh. Kasi galing sa harvest eh. So kailangan bungkalin mo yan. Hindi ka makapagtanim ng palay kung hindi mo binungkal yan. So kung gusto mo makatipid mano-mano. Hindi actually parang paras lang pala yung paras lang pala yung bayad kasi tao magbubungkal. So imakina mo na lang. At least mabilis. Hindi ka padadayain. So yun nga 'di ba? So ang una mo kasi kailangan gawin diyan, bubungkalin mo yung lupa. So tataniman mo. So okay na 'yan. So proseso 'yan para ma-harvest mo 'yan. Ngayon, harvester naman. Ang nangyayari kasi diyan, inaarkila. Medyo mahal po yung pag-aarkila nga po ng ng ganyang klaseng mga machineries. No, kung tayo po taga Maynila, lumaki, talagang di tayo aware diyan, pero kapag sa probinsya kayo, malaking bagay po talaga 'yan. So ngayon, malupit yung harvester na 'yan kasi ang mangyayari diyan, nakasakay ka sa harvester, dadaanan niya yung tinaniman mo ng palay. Nakasako na 'yan, bababa na 'yan, nakasako na lang. Ganun kabilis 'yan, ganun siya kabilis. So makakatulong talaga 'to sa mga farmers no na alam naman po natin no na ngayon alam naman natin na isa din to sa mga proyekto ni Presidente Bongbong Marcos. Yan sa mga farmers na. Kasi sa totoo lang Papa Trix, no, marami pong mga anak ng mga magsasaka na ayaw na rin magsaka. Kasi ang gusto nila sa Maynila na lang sila magtrabaho. Marami na talaga. At isa yan sa mga proyekto ni Presidente, no, na kung pamilya kayo na magsasaka, bibigyan namin kayo ng magandang oportunidad para magpatuloy sa pagsasaka. Mahirap naman kasi na maging subdivision yung mga yan. Kawawa naman tayo. Lalo magmamahal ang palay natin pag wala nang nagtatanim ng palay sa Pilipinas. Di ba? Actually, no, pag nagsalita si Presidente Bongbong Marcos tungkol sa usaping bigas, alam mo may alam siya eh. Kasi alam niya kung sa isang hektarya, alam niya kung ilan dapat yung yield. Kung ganong karaming tonelada dapat sa isang hektarya. Alam niya dapat. So alam ni presidente na kulang. Kasi ang nasasaka ata ngayon sa isang hektarya, no, average sa Pilipinas, nasa 4 na tonelada lang ata, no. So sobrang baba nun. Kasi sa China pumapalo sila ng 8 hanggang 12 sa isang hektarya. Ganun kalupit ang China, no, kung kukumpara mo sa atin. So alam ng presidente 'yan. So ngayon nasimulan na nila yan sa Cotabato kay kasama niya sa PFP si Governor Tamayo. Kay Governor Tamayo nagawa nilang 12. 'Di ba? Isipin mo sa hektarya 12. 12 tonelada. Kung iyan nagawa sa buong Pilipinas, malabo na tayo magkaroon ng rice shortage. Malamang mag-overstock na tayo dito. Hindi, sa totoo lang, kay presidente ko lang nakita yan yung ganung klaseng mga ganung klaseng statement na yung lupa natin hindi masyado nang nagagamit masyado, hindi nakapagpahinga. Si Presidente rin nagbabanggit niyan eh. Totoo. Di ba? Malamang naalala mo rin yan. Ayun yung isa sa mga binabanggit niya dati. So, diyan natin makikita talaga noon na talagang si Presidente Bongbong Marcos, hindi lang siya
basta presidente ng agrikultura, may alam talaga siya. Oo. At saka, tignan mo to bro, no? Ipinag-uusapan natin dito, no? Kung ipaalala ko lang, naalala mo yung sa Pangasinan, yung mga pinanigay na lupa, di ba? Sa mga magsasaka, di ba? Na kung saan, marami natuwang mga magsasaka Ay, dahil... may sikreto ako. Bakit? Ano? Beneficiary kami. Talaga? Sa Iloilo. Oh. Di seryoso ha. Ano, baka mapanood ng tatay ko to, magalit sa akin, sikreto dapat. Pero, ngayon, yung lupa kasi tinataniman namin ng tubo, ito tubo ito eh. So kami talaga nagtatanim doon, inuupahan namin. So ngayon, nung sinabi nga nung DAR na pamimigyan na namin yung lupa kasi may utang, pamimigyan na namin yung mga lupa na yan kasi may problema pa nga. So ngayon, yung inuupahan nung tatay ko na lupa nun, hindi na siya qualified kasi binibenta niya eh. So dapat talaga yung magiging qualified talaga dito na makakuha ka ng lupa, ikaw dapat nagtatanim. So ngayon, dun po sa mga kababayan natin na gusto makakuha ng lupa, dapat kayo nagtatanim. O isa yun sa mga qualifications. Qualification. Oo. Hindi pwede yung lupa ninyo nakatiwangwang na pinaupan ninyo at gusto nyo pang ibenta, malamang hindi kayo magiging qualified. Kasi ayaw nyo magtanim eh. Kasi ang priority nga ng presidente, yung mga taong gusto magtanim. Yung talagang yung naghahanap buhay talaga. Ang hanap buhay nila ay yun. Diba? Yan info yan kasi ngayon ko lang nalaman yan. Akala ko kasi yung mga ipinimigay na yun nga mga titulo ng doon kahit sino basta may hindi dapat talaga nagtatanim ka. Nagtatanim. Oo, hindi pwede yung porket sa iyo nakapangalan yan na or galing pa sa ninuno mo na walang papeles. Kung di mo naman tinataniman yan, hindi ka rin qualified. Kasi baka yung iba ibenta lang nila, di ba? Oo, baka ibenta lang din kasi. Baka ibenta pa sa mga gumagawa ng subdivision. Di ba? Katulad na senador. Baka meron pang magpuntang taga Ilocos diyan tapos bilhin yan. Oo, baka meron taga Las Piñas na bilhin niyang lupa gawing subdivision. Aray ko po. Patay tayo dyan. Ito nga. Magagalit si Stephen sa atin dito. Oo. Hindi. Yung irigasyon. Alam mo ba na may mga irigasyon ngayon na panahon pa ni Marcos Sr. nagawa na hanggang ngayon nagagamit pa rin? Oo, yan. Oo, meron sa amin sa Iloilo yung sa Jarul. Sa Jarul River ba yun? Ginawa yan ni Marcos, Ferdinand Marcos Sr., no? Napakaganda nung kita mo, isang river, gumawa siya ng mga daan-daan papuntang mga kanan o mga barangay para makapagtanim sila ng palay, and then pagpunta namin sa lugar namin, kita talaga namin galing Jarul River talaga yung So, medyo napabayaan nila kasi sobrang tagal na, pero galing yun kay Ferdinand Marcos Sr. At dahil dyan bro, no, speaking para sa mga ganitong programa ng Pangulo, kilala rin ang ating Pangulo sa pagpapaganda. Tulad ng nangyari ngayon sa naging renovation, no? Ng Esplanade. Ng Esplanade. Ano masasabi mo doon bro ngayon? Kasi nabuksan yung una yan eh. Tapos ginawa, parang hindi ata sila na kontento, pinasarado, pinaganda pa lalo. Tsaka diba? Hindi siya proyektong tinawid lang. Proyekto siyang pinag-isipan. Diba? Diba? At saka may nagsabi diyan, sino ba yung, hindi ko nakalimutan ang pangalan, yung sinabi niya, sa ang daming dumang naging presidente, hindi nila naisip pagandahin. At pwede pala siyang pagandahin. Pwede no? pagandahin. Oo. At bukod doon, marami pang matutulungan. Hindi, sa totoo lang, mabantot talaga yung lugar na yan dati. Kasi dyan ako nag-aaral eh. Sa Fayati ako nag-aaral eh. Sa Fayati ka ba? Fayati University ako nag-aaral eh. Dinadaanan minsan wala lang, nadadaanan lang minsan yan. No? Pero laki ng pinagbago bro ha. Diba? Mabantot talaga yung lugar na yan. Mabaho talaga yan. Pero kita mo naman, naging pasyalan na, naging tourist. Ikaw lagi ka nandun Anong bukas yun eh. Tourist spot na ngayon eh. Kita mo diba? Dati, ba't ka pupunta dyan? Madilim pa. Oo. Ngayon, hold up ka pa dyan. Ngayon, bukod sa Esplanade, di ba? May mga pasyala pa doon para may mga garin, may mga pwede. So, yung nangyari dito, nagkaroon ng pakinabang dito sa mga negosyante. Kasi nakita naman natin, ang dami nagtitinda ng pagkain. Tapos may mga establishment pa doon, mga pictures. Di ba nakita ko yung mga parokyano nun, mga kabataan eh. Mga estudyante, no? So, nagkaroon din ng tambayan yung mga estudyante pagkatapos ng klase nila. And then nagkaroon din ng pasyalan yung mga kababayan po natin. Nakita naman natin, di ba, nung pagmupunta tayo doon, mga taga Cavite, mga taga Bulacan. Meron pa ako na-encounter doon, galing pa ng probinsya, galing pa ng mga Bulacan. Di ba? Dahil nga napapanood nila dahil ang ganda eh. Sa totoo ang dami, actually marami na nag-vlog niyan.
na ano 7 magagandang lugar sa Manila. Yan may mga Talaga? kasama Kasama lang ba yan. Dolomite Beach doon? Wala kasama. Yan na napabanggit dyan, yung ano. Ayan ka naman, tumira ka naman. Maganda naman yung Dolomite Beach. Oo. Ano nangyari sa investigasyon doon? Ba't hindi natuloy? Ewan natin. Hindi, pero speaking, di ba? Kasi hindi, Dolomite Beach kasama yun sa ano eh. Pero syempre, kung kukumpara natin yung Dolomite sa Esplanade, mas maganda yung Esplanade. Wala kang sinirang bundok doon, di ba? Hindi, ito pa. Ang kagandahan sa Esplanade, bukod sa pinaganda, nagkaroon ng trabaho yung mga taga roon. Mga Manileño. Mga Manileño. Nung last 2 weeks, andun tayo, di ba? Sarado siya eh, kasi inaayos lalo Inaayos eh. daw, Pero ang dami pa rin pumupunta. Ang dami pa rin. May pumunta pa rin. Lalo na sa may bridge. O kahit sarado, pero andun sila sa bridge. Pati yung mga nagtitinda. Sabi nga ni Ali, di ba? Malaking tulong yung ginawa ni PBBM. Sa yung video, di ba? Nasa. Na may na-interview ka ng isang vendor, no? Vendor ng palamig, parang pagkain, no? Malaking tulong daw sa kanila kasi nga nung binuksan yan nagkaroon din ng pagkakataon itong mga taga roon na makapagtinda sila, nabigyan sila ng opportunity na magtinda-tinda doon at may makita mo na may mga fishball na gaano doon. Tapos meron ding designated area na kung saan May booth doon eh, may booth. may mga booth talaga na yung mga naaprubahan siguro na mga Bukod sa mga vendor na naglalako, may booth din talaga sa gilid. yun ang kagandaan doon. At saka ang haba tol eh. Mahaba. Pag nilakad mo yung may kainan dito sa bandang bungad sa pag-akyat mo sa meron pa doon sa may footbridge sa may meron pa doon, Hindi ko pa na yung napuntahan ko lang doon yung isang part lang, yung haba. entrance lang. Ayun yung napuntahan ko doon eh. Hindi lang yun. Medyo sabi nga mahaba nga daw yun eh. Meron pa sa bandang bridge, sa may bridge sa ilalim. Meron pa doon mga kainan. So yun sa mga kababayan natin, Papa Tricks, sa mga may libreng oras. Ang alam ko bukas na ata ngayon kasi may nag-post na sa Facebook eh. So pwede niyo puntahan, pwede niyo bisitahin yung Esplanade. Na na to reopening na to kasi kung dati maganda na dati, mas pinaganda pa ngayon. Mas pinaganda pa.